Magandang gabi ngayon mga kahiking. Ito naman si Chua Sanchez at ang ating pag-usapan at balita ngayon, no? At sa hearing Senate doon kay Bato de la Rosa ay umiiyak, no? Nag-tears siya dahil sa speech dahil ni Pangulong Duterte dahil Tay Digong is 83 years old. Gusto na niyang ipalabas na, no, sa ICC. Kaya ito po ay umiiyak. De la Rosa ay umiiyak, no, na dahil sa pagbabasa niya sa kanyang nalalaman kay dating Pangulo Duterte dahil bakit po daw na si Pangulong Duterte is kinuyog or kinuha sa dahig or ICC or kinidnap, no, ng ating kasalukuyang administrasyon. At question din ni Bato de la Rosa ang kasalukuyang administrasyon at iba pang mga sangkot sa pagpadakip kay Rodrigo Duterte. At panoorin natin ang full video speech kay Bato de la Rosa sa hearing. At ito po ay nakakapangilabot na message kay Bato de la Rosa. At dito muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Dexter Hacking TV, para lagi kayong updated sa ating mga panibagong video. Magandang gabi. Ito muli si Chua Sanchez. To President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Roa Duterte. Welfare, Mr. President, checked by the very same ones who caused the former Philippine President, quiet, possibly the most well-loved Philippine President, to suffer in foreign jurisdiction. Anong klaseng welfare kaya ang kanilang sinisiguro? At kaninong welfare? Bold of them to assume that they are in any position to look into his well-being, when in the very first place, securing his well-being should have meant utmost respect for his person, as well as refusal to surrender him to a foreign court. Not because he was the 16th President of the Republic, but perhaps more importantly, because he is a Filipino. How could those who, months ago, could hardly follow proper legal procedure be now expected to conduct a lawful welfare check? At sa tingin niyo ba, Mr. President, komportable si former President Duterte na kasama ang mga opisyal na ito? Sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya. Hindi ba in layman's terms, kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan? At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Isn't it safe to assume that their presence merely reminded President Duterte of the grievous injustice he was made to face on that fateful day in March this year? Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Kaninong welfare ba ang gusto nila niyong mapabuti? Baka ang mainam ay bulahin niyo na lang ang inyong mga sarili. Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag niyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad niyo ng papel. Sabi nga ng mga inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. You cannot heal the company of those who merely stood and watched while you were harmed. Ang tingin ba ng administrasyon na ito ay hindi kayang alagaan ng kanyang pamilya si former President Duterte? More to the point, what was the interview for? Paano kaya nila pakikinabangan at gagamitin
ang findings nila tungkol sa welfare niya. Para saan? Sa pilitan nyo na ngang ipinadampot sa mga dayuhan, pupuntahan nyo pa sa kulungan nang wala man lang abiso sa pamilya. Isn't that adding insult to injury? Can't you, just for a while, cut the old man some slack? Mamahinga naman kayo mula sa pagdaragdag ng sama ng loob kay Tatay Digong. With all due respect to our Philippine Embassy in The Hague, I, along with so many of our fellow Filipinos, ask for answers. Mr. President, ever since this year began, I can no longer count the number of issues that have plagued our country and demanded always our utmost attention. Often our deepest outrage, I believe I need not enumerate them anymore. And just last week, Mr. President, we began our 100-day countdown to Christmas. Therefore, I would not take it against the ordinary Filipino if they happen to forget what happened on March 11, 2025. But I haven't forgotten.